akin, habang may meron mga suggestion pa. Thank you very much po. So, alam po kaya, ay Tagalog na lang kasi may mga taga-dahil. So, narinig ko kasi kanina na nagsasuggest ng building doon, which is yung baba ay merong cheap for income generating asset. Ano po? So, naisip ko, kung si Jim nga gusto ka mag-peg ng income generating asset, paano dahil kita mag-create din ng garo sa Puya as alumni na ikaw specific na in charge sa mga financial literacy training or whatsoever thing na pwede. Kasi tulo po ang pwedeng nahihiling ko na pwedeng tamaan. Like for example, may mga graduate masasakit ang magsakay. So pwede daw tabangan na magkaigas ng additional income. Si mga level po na mga officers na or ratings, financially capable po sila, pero hindi rin nila alam kung saan ilalagay. And yung mga, no offense, but retiring, diba? Gusto man nila mag-business, dahil nag-aaral po paano. Or mga araw po kayo na style na makakatawa po ako sa araw kayo na card, kung sakali. So, nagkakanda po kayo minsan ng mga training sa araw kayo. So, sa ibang lugar nga nito, ipapadala po akong company may like sa Cagayan, etc. Tapos what more sa Camarinero na. Tama po yun. One aspect po talaga is financial literacy na po. Kahit makinig kayo sa mga tawag na mga programs, palagi namin minsan po yung financial literacy for us to survive. Sa ating po dito sa Pilipinas, mahirap po talaga. Ang attitude ng ating karamihan, pag nakahawak ng 1,000, ang feeling niya, 100,000 ang hawak niya. Gastos dito, gastos dito. So wala po talaga, anong gagawin ko sa 1,000 para mag-generate mo na ito? Bago mo gastusin. Yan po ang wala po talaga.